Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Director Darrell Yap. Sabi niya, huwag kang sasagot, Aiko Melendez. Kapag pangit ang kalaban, pangit ang laban. Ito, isiner ni Darrell Yap ang post ng Di Umano. Palses, binanatan si Melendez at BP Sara. Binatikos ng political blogger at lawyer na si Attorney Jesus Palses ang pahayag ni Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez kaugnay ng kanyang papuri kay BP Sara Duterte, partikular ang paglalarawan nito sa umano'y katapangan ng Vice Presidente bilang isang babae. Sa isang pahayag, iginiit ni Palses na hindi umano tugma ang ganitong paglalarawan sa mga kontrobersyang kinakaharap ni Duterte. Tinukoy niya ang ilang isyu na matagal nang iniugnay sa Vice Presidente, kabilang ang umano'y pag-iwas nitong sagutin ang tanong kung sino si Mary Grace Piatos. Gayon din ang mga naging kontrobersyal na pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang payag ni Palses. Ay, oo nga pala. Sabi ni Las Cañas na mastermind din si Sara Duterte sa Davao Death Squad noong Davao City Mayor pa siya. Las Cañas. Anong credibility ni Las Cañas? In-upgrade niya yung war on pulburon through Upland Tokhang sa Davao para imbes ibalandra yung mga ginorgor sa war on pulburon sa kalsada, itago na lang daw mga bangkay para maging missing persons case imbes na dagdag pa niya. So, basta ang daming berada ni Jesus Palses sa papuri ni Aiko Melendez kay BP Sara. Nabasa ko yung post na yun ni Aiko Melendez na kahit busy si BP Sara, sabi niya, nagkakaroon siya ng panahon na sagutin yung mga messages ko. Ay magkaibigan pala sila. Sinasagot daw. So, sa post na yun, pinuri ni pinuri ni Aiko Melendez ang pagiging tunay na tao ni BP Sara, tunay na kaibigan na ano siya talaga, mababang loob kahit siya na ang pangalawang pangulo. She takes time to answer messages. At yun din ang napansin ko sa kanya ano siya, makatao talaga. Tingnan mo kung makihalubilo siya sa tao, talagang hindi pilit yung kanyang kung makipag-usap with sincerity, yung malalaw na mga bata, may lumalapit, talagang pinagbibigyan niya ng pagkakataon mga bata. Yan po ang ating Vice Presidente, tunay na tao, hindi siya plastic. Kung galit talaga. Like father, like daughter, si Tatay Digong, magmura. Kaya lang, minumura niya ang mga adiktos, binidiktos, ang mga masasamang tao. Kaya lang, super bait si Tatay Digong sa mga ordinaryong mamamayan na nasa laylayan. Ganyan din si BP Sara. Kaya, tama itong sabi ni Direk Darrell Yap, huwag na lang patulan. Kasi, totoo naman, yung sabi ni Attorney Roy Nagbanson, yung Palses na yan, walang mga kliyente. Ano bang naipanalo niyang kaso? Wala akong ano. So, dyan na lang siya sa social media. I don't know how true yung sabi ni Attorney Guanzon na nakasama daw sa payroll ni Senator Hontiveros itong si Palses. Malala ko pa, ang pahayag nitong Palses na ito, pinaka-worst na presidente, Rodrigo Roa Duterte. Pinaka-worst na vice presidente, si BP Sara. Pinaka-worst na naging PMP chief, si Bato de la Rosa.
Opinion na lang niya yun. Kaya lang, ano naman ang facts? Facts, si Tatay Digong lang natin ang umalis sa pwesto na may pinakamataas na trust and approval rating, 88%. Ang Pangulo ngayon, 21% na lang eh. 15% pa nga yung kanyang trust sa Publicus Asia. Sa WR numero ata yung 21. Na, sitting president 15%. Samantalang si Tatay Digong nung umalis na siya, 88%. Yun ba yung pinaka-worst na sinasabi ni Atty. Jesus Palces? Bahala na kayong humusga. Ano pa? BP Sara. Siya daw ang pinaka-worst. Among the top 5 government officials, sino ang may pinakamataas na rating? Si BP Sara pa rin. Nasa 34% ang kanyang approval rating, 31% naman ang kanyang trust rating sa Publicus Asia Survey. Yan ba ang pinaka-worst? Kanya-kanyang pananaw lang yan. Kasi kung ako ang nasa payroll, talagang lahat din ng masasama, ibato ko doon sa kalaban ng aking boss. Ganun lang yun yan. Bato, sabi niya, pinaka-worst na PNP chief. Tingnan mo sa last election, number 3 si Bato. 25 million atang nakuha niya. Kung worst PNP chief pa siya, di hindi sana siya mananalo. 2 beses na, na-re-elect na nga eh. Yan ba ang worst? Anyway, kapit bisig po tayo mga ka-DDS dahil may pag-asa pa ang bayang ito pag upo ni BP Sara. Konting tiis na lang po tayo. Nakapagtiis na po tayo ng 3 years eh. So hanggang 2028, may bagong pag-asa na ng bayang ito kasi hindi nila talaga makayanan si BP Sara. Yung pinaka-latest statement ni Ronald Llamas, ang dilawan na political analyst, malabo na daw ang impeachment complaint ni BP Sara dahil malapit na ang 2028 national election at napakababa ang trust rating ng Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon at ang sweldo natin sa channel nito is namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang natagaan og sin. So mauna ni ang iyang balay. So mauna ni ang itsura sa balay sa ni Angkol sa tagaan na mo Ugero. So makita gid nimo nga mga dako na kayo og buslot mga dako na gid kayo og buslot. So karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inanin nang itsura sa inyong mga atop? Mga 15 na gini katuig. 15 na katuig. Oo. So ngano man sa kadugayon na nga 15 na katuig ug buslot na kain yung atop, wala gid mo nakapuli og atop. Mo lagi problema lagi, lisod kay paginabuhi. Lisod kayo ang panginabuhi. Oo, natay makuan na igos pamilya. Igor sa pamilya gyud. Tungod sa kalisod wala mo nakapalit og yero. Hindi gid makaya pa ito. Di makaya paliton. Bisan pa ang kuan unsa day imong trabaho Kol? Magkuan ra magsakom-sakom. Mag-umalang. Mais. Oo. So naa pa ka estudyante? Naa. Pila ka bukang yung estudyante? Tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Kay isa na eskwela ako sa college pero gobyerno lagi gyapon nang kuan kay di man ako makaya. Di na makaya gyud. Oo. Tungod sa kalisod. Ang isa grade 11. So lisod gyud. Sa kwa. Allowance. Sa allowance sa atong estudyante. Oo.
Ay, dako kayong salamat sa Ginoo ug labi na sad sa naghatag sa amo alisin nga maayuhon na gid mo ni among kuan. Yung balay. Among balay. Oo. So salamat ka. Salamat Oo, kayo. salamat Salamat kayo. sa Ginoo.